siniksik mo pa talaga ang sarili mo sa mundong masikip na. Sinusuka ka na, abay dikit ka pa din ng dikit. Delikadesa naman. Sen, kahit papaano. Alam nyo guys isa sa napapansin ko, hindi naman kasi ako bulag at mulat na ako sa politika. Isa sa napansin kong role, papel na ginagampanan ni Senator Amy Marcos. 'Di ba? Mahilig siyang maglaro sa apoy. Playing with fire na mamangka sa dalawang ilog. Sen, you cannot serve the two kingdoms or two master. Choose the better one. Guys, mumulatin ko kayo kasi nakikita nyo namang picture na yan, no? Post ni Senator Bato de la Rosa. Good food, good friends, good night. Nandyan si Bato, si Senator Amy, si former President Duterte, at si Bongo. Yan yung mga main character ng mga tao dito sa mundo ng politika sa bansang Pilipinas. Ngayon, sa totoo lang mulatin niyo yung mga sarili niyo guys. Itong si Senator Amy, sinusuka na talaga to ng mga Duterte. Simula nung nagkaroon na ng issue, ang unity, na nagsimula dito kay, sa dalawang mataas na tao sa posisyon, kay President, kay Vice President, hanggang nasundan ni Speaker, ni GMA, at yun na, nagkagulo-gulo ng mundo. Itong mga Duterte na to, hindi naman kaibigan ang tingin kay Senator Amy. Kaaway na yan. Ika nga, blood is thicker than water. Pansin nyo, ang tinitira lang ni Amy, si First Lady, tapos si House Speaker, right? Si Pangulong Bongbong Marcos, nung tinira niya sa kanyang prayer, it is just another political drama. So itong mga Duterte na to, sinusuka na itong si Senator Amy Marcos. Pero wala silang boses para i-real talk itong si Senator Amy Marcos dahil nung panahon ng magkakasundo pa sila, malaki din yung naging ambag ni Senator Amy Marcos sa presidency ni former President Rodrigo Roa Duterte para manalo bilang presidente ng bansang Pilipinas. Isa siya sa mga gobernador, I think, na sumuporta. Si Alvarez, meron pang isang babae. If I'm not mistaken, iilan lang yung mga gobernador na sumugal kay former President Rodrigo Roa Duterte nung kanyang kampanya 2016 sa halalan pagkapangulo. Sumugal itong si Amy Marcos. Pinangakuan si Amy Marcos na ipapalibing ang kanyang ama. So madaming loyalista ang nag-aantay pa sa pagbabalik ng mga Marcoses. So ngayon, itong si Senator Amy, malakas ang hatak. Madaming mga loyalista ang bumoto kay Duterte because of Senator Amy Marcos. Ngayon, na nagka-leche-leche na ang politika sa bansang Pilipinas, si Senator Amy Marcos, tuso yan. Marunong niyang maglaro sa politika, guys. Kung marunong si Pangulong Bongbong Marcos, mas marunong to si Senator Amy Marcos. Just to be true, guys. Pero dahil nga may utang na loob itong mga Duterte kay Senator Amy Marcos, wala silang boses para i-real talk itong si Senator Amy. Ngayon, itong si Basto Duterte, not so close kay Amy Marcos. Malayo siya sa mga malayo itong si Baste kay Amy Marcos. So ngayon, the only way, kasi sukang-suka na nga yung mga Duterte sa pagiging spy. Tawagin na lang natin spy itong si Senator Amy. Sukang-suka ng mga Duterte sa pagiging spy ni Senator Amy Marcos, ginawa nilang messenger si Baste. Madam, delikadesa na lang kung hindi mo pa maintindihan. 'Di ba? Pinahiya ka na. Yung message ni Baste, message na yan ng buong Duterte. Sampal na yan sa kaliwat kanang pagmumuka mo. Naggamitan lang kayo. Ginamit ka nila, ginamit mo din sila. Kasi alam nyo tinitimbang ni Amy Marcos Gusto niyang makagain ng votes sa mga Duterte if ever na tumakbo man to sa higher position. Gusto niya ding makagain ng votes sa mga Marcoses. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo guys, she's playing with fire na mamangka sa dalawang ilog. So ngayon, itong si Senator Amy Marcos, si Baste,
Just to be true lang guys malayo to kay kay Amy. Kaya kahit anong sabihin nito, wa epek ini. Wa epek ini kay kay Baste. Kasi, hindi naman sila close. 'Di ba? Ngayon, katangahan na lang ni Amy, kung didikit pa siya sa mga Duterte. Pero dahil nga makapal yung mukha ni Senator Amy, kahit ang turing na sa kanya ay kalaban, 'di ba? Nakikilaro lang siya sa apoy. Sige pa, laro pa sa apoy. Pero once na itong si Sara ay marindi na sa kanya, ilalaglag niya to. Naamoy ko na guys, malapit na ang simoy ng hangin na malapit ng ilaglag ni Vice President itong si Amy. Kasi hindi kasi makagalaw guys ang mga Duterte kasi nasa poder nila si Amy. Hindi makagalaw tong mga Duterte na to kasi nandun si Amy sa kanila nagmamanman. Pansin nyo, hindi tinitira ni Amy si President. Puro lang si FL tapos si House Speaker. Pag ang issue kay President, nililipat niya kay House Speaker. Hindi ako bobo. Hindi ako bobo. Alam ko yung galaw ni Senator Amy Marcos. Si President Bongbong Marcos, true to siya sa kanyang sarili. Hindi niya kayang makipagplastikan. Pag usapang work. Pag outside the work, pag family, ganun si President. Itong si Amy, puso. 'Di ba? So ngayon, nafe-feel ko na malapit nang pumutok itong si Sara. Nag-aantay na lang yan ng perfect timing or one wrong move. Una na dito na napapansin ko na parang bad shot kay Sara Duterte is yung kinontra na ni Amy itong gusto nila na separation sa Mindanao. Ngayon, laglag na sa patibong itong si Amy. One of the reason na yan ng kanilang pag-aaklas na itong si Amy malabo to sa atin. Ganyan. So I think ilang moves na lang or we can wait another day or another month pero malapit nang pumutok itong si Sara at maglalaglagan na yan silang dalawa. And after that, na makita natin maglalaglagan, doon na natin makikita ang totoong politika. Actually, nakikita na natin ngayon kasi may away-away na may mga eksena na. Pero kapag humiwalay na si Amy Marcos, dyan na guys, yung start ng kalbaryo. 'Di ba? Kasi ang Duterte may moves din 'yan. Ang mga Marcoses may moves din 'yan. Guys, hindi ako ayokong maging bias dito sa comment ko or sa statement ko na to. Pro Marcos ako, pero dito kay Amy, budget din to sa atin Sa akin, budget itong si Amy sa akin. Kasi, para lang masalba yung kanyang sarili, kailangan niyang gumamit ng ibang tao. Or para ma-uplift yung kanyang sarili, kailangan niyang mag-down siya ng ibang tao, tapos 'di ba? Humatak ng iba kahit hindi naman dapat. Dapat matuto ka yung merong prinsipyo at isang salita. Pumili ka ng tama. Dapat ganun Kahit Marcos to, at the end of the day, medyo nababudget ako dito kay Amy. Maliban na lang kapag dumating na yung panahon na kailangan nating mamili. Pero anyway, itong si Amy, malapit na tong kalad ka rin ng mga Duterte. Pero makapal nga ang mukha ni Sen. Dikit ng dikit kahit hindi naman kadikit-dikit yung kanyang sarili. 'Di ba? Pinilit niya pang isiksik. Hindi mo ba nagigets, Sen? Ang message ni Baste Duterte? Ha? Pakinggan natin. Basahin pala. Madam Amy, linawin ko lang kasi ginamit mo na sa drama mo dyan sa media. Unang tirada. Humingi ako ng tawad dahil naaawa ako sa'yo. Tingnan mo, kinakaawaan ka na ng mga Duterte. Nagigets mo yung point? Nagmumukha ka na lang tanga kasi alam naman talaga nila na nakikipaglaro ka lang sa kanila. Kahit man yung intention mo sabihin na natin ay good, maganda, iba yung politika sa Pilipinas. Iba ang politika sa Pilipinas. 'Di ba? So ngayon, naamoy talaga nila na wala, itong si Amy, nilalaro tayo. So ginawa nilang Trojan horse itong si Baste para ilabas yung
message nila para masampal naman ng katotohanan itong si Amy. Diba, naawa sila kay Amy. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Itong si Basta, pinanindigan niya talaga na dapat mag-resign na itong si President Bongbong Marcos. Tingnan mo, mga walang respeto, tapos dyan ka pa pumapanig. Gaga. Tigilan mo ako sa paggagamit sa mga jamming mo. Pinalampas kita minsan pero nag-iingay ka pa rin. Kasi nga madaldal itong si Senator Amy. Siya yung tipo ng taong hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Not unless kapamilya mo to. Kasi yung mga eksenang ganap sa mga Duterte, may spill out yan. Ini-spill niya yan dito sa kapatid niya. At the end of the day, blood is thicker than water. But hindi natin nagustuhan yung paglalaro ng apoy ni Senator Amy. Yan lang yung pinakapunto ko. Makamarcos pa din yan, guys, si Amy. Makamarcos pa din yan. Ako, minumulat ko na lang kayo kasi nagtitimpi lang talaga ako na kunyari anti-Amy ako. Pero totoo naman yun, guys, anti-Amy ako. Hindi ko lang talaga gusto yung laro niya sa politika. So ngayon, at the end of the day, Marcos pa din yan. In-exile sila ng mga Aquino, pinalaya sa bansang Pilipinas. Ang pangit lang kasi dito kay Senator Amy, binibigyan niya ng pangit na kahulugan ang pilido ng mga Marcoses. Binibigyan niya ng pangit na muka ang mga Marcoses kasi pinapakita niya na plastic siya, manggagamit. Kaya nga ang haba ng baba ni Amy, di ba? Kasi manggagamit. Manggagamit yan. Kaya nga sinusuka na to ng mga Duterte, even though yung mga vlogger na mga pro-Duterte, ayaw kay Amy. At meron na din mga Marcos loyalists na ayaw na sa'yo. Kasi nga, ang pangit ng laro mo sa politika, Sen. Ang pangit ng laro mo. Parang ikaw. Real talk lang. Ginoo ko, oy. Kay nano nasusugad ko ina na. Actually, maraot ini sa nako kadunga na maglata sa sugad sini. Pero, guys, this is the truth. Ako, messenger lang ako. Messenger lang ako. Gusto kong ihatid tong message na to. This is the real games of politics. Philippine politics. Ay, may wag mo kaming i-reveal mo na yung sarili mo. Choose the better one. You cannot serve the two master. Sen, maawa ka sa sarili mo. Maawa ka sa pilido ng mga Marcoses. Ikaw ang sumisira sa pilido ng mga Marcoses. Binabago mo ang meaning ng mga Marcos. Kaloka, kaluoy. Ay, nako. Anyway, yun lang guys. Gusto ko lang ilabas yung thoughts ko. Kasi nakita ko yung picture niya dito eh. Kung hindi ko to nakita, di sana, hindi pa natin to na-reveal. Pero si ulit-ulit mo sasabihin, malapit na yung bumitaw kay Amy. Nag-aantay na lang yan ng perfect timing. May time at titira-tirahin din ni Sarah itong si Amy. Pero hindi pa ito yung tamang panahon. Mark my word, guys. Mark my words. We can wait another year. Malapit na to. Magtitirahan yan silang dalawa. Kasi ito yung isa, si Sarah for political interest, yung kanyang pamilya. Ito naman ang isa, naglilingkod sa bayan. Kaya hindi talaga magkakasundo yung mga yan. Ang usapan, bagong Pilipinas, bagong muka. Ito naman, para sa sarili lang. 'Di ba? Anyway, yun lang.